Hi! Minsan ba naisip mo na sa sarili mo na baka isa kang yung tipong may mga sitwasyon na or may mga pangyayari na mapapaisip ka na lang sa sarili mo na parang ang gago ko dun, mga gano'n. I mean, ako madalas ko naiisip 'yan 'no, lalo na sa mga, panahon na mag-isa lang ako and maaalala mo yung mga pangyayari. But today man, today, ako at ikaw, huhusgahan natin 'tong mga taong 'to kung sila ba ay mga sa mga bagay na pinagagawa nila. I don't know if we can say gap. I feel like, I mean, always na ako mumura dito sa mga reaction videos ko, pero usually that's my reaction. Hindi ko sinasadya, no? Pero I feel like sinasadya natin sabihin dito yung word na gap. So, let's put it, let's make it G go, G and then go, G asterisk go. So we're going to react to subreddit called Ako Ba Yung Jigo? ABYG. Kahit nagchat pa rin ako sa ex ko kahit na may bago na siya. That's a fucking wild title, no? That's a wild title. But yeah, so yung ABYG is abbreviation of Ako Ba Yung Jigo, no? So yeah, get that. So my ex, 20, male, and I, 22, female, dated for a few months and it didn't end that well kasi iniisip ko raw na may babae siya. Usual case? In fact, never ko siya pinaghinalaan and yes, LDR kami. I thought sobrang okay ng RS namin. RS? Is that relationship? Short of for relationship? RS? Kutan siya ng wallet and andun lahat ng allowance and IDs niya. Walang mapagpahiram na sa friends niya kasi peche de peligro na nun. So naglakas siya ng loob. So naglakas loob siya na mag-borrow sa akin and pinahiram ko siya. Actually, dinagdagan ko kasi pang fare and pambayad niya lang sa group project yung hinihiram niya. And sa weekend pa siya uuwi nun. He promised na babayaran niya by Monday and sabi ko naman, okay, kahit yung amount na lang na pinakahinihiram mo, libre ko na yung dinagdag ko, pangkain mo. He thanked me. Wow. Sana all may ganyan jowa, no? So, again, LDR sila, no? So, all of this just, happened, I assume, during like call and chat. 3 weeks na nagdaan, hindi pa rin niya ako binabayaran. But, nasabay rin kasi sa midterm and PTs. So, gets ko pagka-busy. I guess, no? Kasi mag-jowa pa sila, no? Kasi I feel like pag mag-asawa na kayo, parang hindi na masyadong like big deal yung utang-utang. I mean, para sa akin, I feel like maganda yung meron kayong, for example, ikaw and your partner mo or your asawa mo, meron kayong parehas sa trabaho. Mas maganda yung meron kayong parang sariling budget nyo, Kasi, kung mag-asawa kayo, most probably, pag kahit parehas kayo may trabaho, may part ng pera nyo or sinasahod nyo is kailangan nyo ipag-combine, right? Para sa bahay. For example, meron kayong anak, pero mas maganda na meron kang, of course, perang sarili. But, yeah, I mean, mga bata pa kasi ito, no? So, mga bata pa, parang ang tanda ko na. Hindi naman ganun kalaki, pinahiram ko, so okay lang rin. But then, biglang naging rocky relationship namin. Okay? This is the twist. Valentine's Day, hindi man lang ako binati, hindi man ako binati, ganun pala. Hanggang sa inabot na ng 2 days bago siya mag-reply. Oh, that's fucking bad, man. Kasi di natin may iwasan, no? I am guilty, no? Sa mga ganyang bagay. I don't usually like do monthsary, but of course Valentine's Day and also anniversary. Sa mga bagay na parang I feel like importante, no? Sa isang relasyon. And sometimes I never missed na mabati yung asawa ko ng anniversary namin. But Valentine's Day, I'm guilty, no? Pero umabot ng 2 days. 2 days? Come on, man. Ang ginagawa mo in 2 days? Jowa ka and then 2 days hindi mo lang kayo nag-chat. Kasi, again, I understand. Nakalimutan ka niyang batiin ng Valentine's Day. Pero, parang
In 2 days, hindi kayo nag-usap? Like, kamusta ka? Like, good morning, kumain ka na ba? Ganyan. Yung mga ganong chat, di ba? Kasi kadalasan gantong edad, ganun pa yung mga kadalasang pag-uusap nyo eh, no? Umaabot kayo ng buong araw nagchat-chat, yung pinag-uusapan nyo lang is yung kumain ka na ba? Anong ginagawa mo, di ba? Anong klaseng angulo yung upo mo ngayon sa pagtambay mo sa bahay. You know, parang mga wala ng katuturan. Pero of course, dahil jowa mo and masaya kang kausap siya, no? Kahit ano na lang kung nag-uusapan nyo whole day. But for 2 days, no? Okay? Yung mga usapan namin na dates, hindi na natutuloy. Kasi bigla raw aalis fam niya or bigla raw pupunta tropa niya sa bahay nila. Ano ba ako sa'yo? Ha 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 ha. Naging joker, no? Ano ba ako sa'yo? Ha 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 ha. To the point na gusto niya ako na lang pumupunta kung nasan siya. So, hindi sila sobrang LDR, no? Hindi sila sobrang parang layo na parang nakatira yung lalaki sa Luzon and then siya is Japan. Japan. Like, Mindanao, no? So, parang ano lang siguro. Isang sakay, dalawang sakay. Kasi I assume na ganun lang kalapit, no? Kasi para papuntahin mo yung jowa mo kung asa na lang siya, no? Nang ganun-ganun lang, di ba? Nagala ako one time and nagawi ako malapit sa uni niya. I didn't tell him. Hindi rin naman niya ako kinakamusta. And so, kaya hayaan ko na lang kako. Ha? And that night, nalaman niya na nagpunta ako ron kasi nag-story ako. He said, akala ko naman nalaman niya from a friend, no? Ikaw pala nagsabi, no? Yung pagkasabi kasi niya, in that night, nalaman niya na nagpunta ako ron. Diba? Parang wow, big revelation. Pero ikaw pala nag-story. Okay. He said na lang na next time, sabihan ko siya. Then, ayun, bigla na siyang nawala. What? So sa chat or sa bigla na siyang nawala. Bigla siya. I assume na basta sa isip ko na parang magkausap sila na sasabihin ng babae na ay pumunta pala ako dun sa uni mo, no? Tapos may-reply siya na next time magsabi ka sa akin, ha? Bigla siya nawala. Poof. Bigla siya naglaho, no? Magic. So I asked him if it's better for us but not to go in separate ways. I asked him. Then he apologized and explained na wala naman siyang iba. I was like, huh? Never ko naman naisip yan. Puro doon siya nakafocus sa pambababae. Ooh. Okay, man. I feel like, kasi kung totoong sinabi niya ni girl na if it's better for us but not to go in our separate ways, like, yun lang talaga. And then, nag-assume agad yung boy na oy, hindi ako nabababae. Sorry na, pero hindi naman ako nabababae. Yung mga ganung bagay. I feel like, sobrang guilty naman lalaki doon. No? Kung ganun lang talaga yung sinasabi ng babae. No? Hindi ko muna siya agad sinisingil. Nagpalipas ako ng ilang araw. Okay, so I feel like there is a bigger problem in here, pero I guess bumalik tayo sa utang. I mean, I guess utang is utang, no? So, hindi ko muna siya agad siningil. Nagpalipas ako ng ilang araw. And yes, after our relationship, every other week, iba-ibang girl ang ka-relationship niya. Oh, okay. So after na mag-usap nung tinanong niya if it's better for us to go on a separate way. So naghiwalay pala talaga sila. Okay. And iba-iba. Wow. Pogi naman pala nito. No wonder sinabi sa akin ng friend siya na sana ako na raw. Ako pala isa sa dalawa na pinakamatagal niyang denied. Okay. So hindi pala nagtatagal yung mga naging karelasyon natin ni Boy. ABYG kasi chat pa rin ako ng chat sa kanya para maningil. So ayun yung dahilan ka ba nagka-chat? Naniningil ka. May iba naman na raw siya and what for para mag-usap kami. I don't know rin ano pinagsasabi niya sa friends niya kasi hindi naman sila nakafollow sa akin sa IG pero viewer sila ng stories ko. That's suspicious. Naniningil lang naman ako. Some suggested na friends na lang niya i-chat ko but I thought na that's so out of one's character. Yeah, sure.
Okay, so yun yung dahilan kung bakit nag-chat ka pa rin sa kanya. Akala ko naman, nag-chat ka pa rin sa kanya kasi gusto mo siyang i-chat, no? Pero, I don't know, I feel like kung gaano ba kalaki, no? Gaano pa kalaki yung pinag-uusapan natin dito? I mean, generational wealth ba? Yung laki ng utang, no? Kasi I feel like, kung hindi naman, kasi nabanggit ng girl kanina, na hindi naman ganun kalakihan, di ba? Pang ganto and ganto nga lang daw, diragdagan mo pa nga ng konti, di ba? Kasi, again, para pangkain. But, sinabi nga ng babae kanina, na hindi naman siya ganun kalakihan. So, I feel like, kung ilan talaga yung dahilan mo para mag-chat sa kanya. I mean, I know utang is utang, kailangan bayaran, pero for your peace of mind, man, or girl, or girl, man, or girl, tigilan mo na lang, no? Hayaan mo na lang kung di naman ganun kalaki, no? Kung let's say like 500, I mean, malaki na nga yung 500, pero for your peace of mind, man, that's worth it, no? But yeah, I don't know. I feel like hindi ka G-go, no? Kasi again, karapatan mo maningil, pero mo yun. Pero I feel like suggestion lang, no? I feel like tigilan mo na. Or yeah, I mean, try to chat na lang sa mga friends niya or family. I mean, I feel like ano naman nun, no? Napaka skandaloso, no? Para sa pera. But yeah, I don't know. I feel like just let it go, no? DKG, di ka gago. Alright, DKG. But is it an amount ba na need mong mabalik sa'yo? Yeah, I mean, yung amount kasi, diba? That's the X amount. How much ba? If not naman, I'd let it go. But if need mo yung pera, personally, I'd message his friend instead para mas mahiya siya. Yeah, I mean, again, masyadong parang skandaloso naman dating, no? But yeah, I mean, that's also an option. Viewers naman din sila ng stories mo. Oo nga pala, no? Okay, so we have a comment here from Previous Macaron 4121. Parehas po kayong GGK. So I assume that's parehas po kayong G-Go ka. Si BF meron ng ibang kumakausap pa sa X. He knows na utang niya ang habol mo kaya ka nagchat-chat. So ba't di na niya bayaran pa para manahimik ka? That's true. Right? Ba't pinapatagal? Ikaw naman, you know, may bago na siya kahit papalit-palit man ng karelasyon. Yan, if kayo pa rin, gusto mo bang umaaligid ng ex ng jowa mo? Yeah. If hindi naman ganun kalakihan ng utang niya, let go na lang. Magiging toxic life mo niyan if you stay connected sa kanya at mga friends niya. I mean, the previous Macaron 4121 is cooking in here na totoo. Again, kung di naman kasi ganun kalaki, let it go, let it go. BYG dahil I hook up with another girl kasi hanggang friends lang daw kami. What? So ano ba, parang friend zone ka, then naging friends na lang kayo, and then you hook up with another girl. I mean, I'm not seeing any problem with that, but sure. Short description sa aming dalawa. Ako, 21 male, saktong pogi lang, di ka tangkaran, pero funny daw. Nice. Hahaha, Ed, si girl best friend, 20 female, is maganda, matangkad, maputi, matalino, model, may 10k IG followers. God damn. Nasa yun na lahat. And title holder ng pageant sa city namin. Wow. I confess my feelings to her and she friend-zoned me kasi she's scared to risk our friendship daw and lose me. Yeah, kasi again, no, wala yung friendship, okay? So, I took it like a champ and I understand her reason. After all, di naman ako nag-expect ng reciprocation from her. She said naman na I'm everything she wants in a man. So, ox na ako doon. I feel like, I don't know. She said naman na I'm everything she wants in a man. So, parang ano yun, pampalubag loob na parang lahat ng gusto ko sa lalaki, sa'yo naman eh. Pero, ayoko maging tayo kasi, you know, parang masira yung relasyon natin as a friend. Ganon. We continued being close friends and to me, wala na.
hanggang doon na lang talaga. Okay, so tinanggap niya ang pagkakasawi, ang pagkakatalo. We're friends na lang talaga. Not until... ... One night, we were both tipsy and hanging out sa room niya for inuman. Tawag ano ba yan? Gawain ng magkaibigan, lalaki babae, kahit magkaibigan kayo, lalaki babae, hanging out sa room ng babae or sa room ng lalaki, and parehas kayong tipsy, galing kayo ng inuman. Laging hindi maganda yung mangyayari. Hindi maganda yung mangyayari yan, no? Asaran and kwentuhan lang. Then, out of nowhere, she kissed me. I pulled away kasi I know na pareho kaming nakainom. Wow, man. Wow. Saludo ako sa'yo. Pero she insisted and told me to lock the door. Whew. So it happened na nga. Okay. Then I woke up the next morning confused on why that happened. I went home without waking her up and messaged her. Can we talk about last night? I'm confused. I fell asleep when I got home. Tapos pagising ko, she replied, I'm sorry kasi nagulo ko isip mo dahil sa nangyari last night. Hindi na ako nakapagpigil and kahit ako na-confused na sa feelings ko, sa atin lang to. Okay, wow. Okay, so may gusto rin pala yung babae. Ganun ba? Nag-i-love na siya sa lalaki. Copy-pasted from the chat yan. Wow, okay. So ito talaga yung message ng babae. Okay. Gulong-gulo na ako sa kung ano ba talaga kami or sa kung pwede ba maging kami. I become distant for a week muna para makapag-isip. I mean, natural na na reaction kasi parang parang tinanggap mo na ang pagkatalo, man down. Tinanggap mo na I mean, I'm actually surprised na naging friends pa kayo after after kanyang i-reject kasi I feel like I don't know 80% ng mga tao or situation na ganyan. I mean, I feel like din sila maging friends kasi maging weird na and awkward, yung nalaman niyo yun na nagkaroon ng amin na gano'n. Pero I'm surprised na naging friends pa rin sila, and yun na nga, so tinanggap niya and then suddenly that happened. So I mean, I feel like that's a normal reaction. I become distant for a week muna para mapag-isip. Then a week turned into months na minimal contacts na lang kami from each other. Okay? Hindi na napag-uusapan ulit ang dapat pag-usapan. Then I met an old colleague, 26 female, from work sa bar. Oh, so this is the hookup. Okay? We had a thing then before, pero di naman serious. Hookups lang, ganun. Okay? So we talked and then nauwi ulit sa NSFW talks. Like, parang NSFW, parang so naisip ko, total sinabi naman ni girl best friend na friends lang kami, and nung last na usap namin is wala naman ako nakuhang maayos na sagot. Anong masama kung mag-hook up ulit kami nung old work colleague ko? Tapos ayun, we did. Tapos one time nag-chat sa akin si girl best friend. Ini-invite ako na sumama daw sa hangout with friends. Come on, man. You are in a very, very, very difficult situation, man. But I declined. Okay, all right. And said na aalis ako. She asked saan ako pupunta, pero di ko binigay exact details na kung sino kasama ko and saan ako pupunta. Kasi friends lang kami, di ba? Oh. Okay, so nararamdaman ko yung petty niya dito, pero yeah. Hindi ko need magpaalam sa kanya. Then, after that, malis na ako to pick up old work colleague. We did the deed, then went home. We did the deed and then went home. We did the deed. We did it, yes. Pag uwi ko, I check my messenger then. Ang unang napansin ko is yung message niya from girl best friend, okay? Nilong press ko kaso sobrang haba ng message, so I had to open the conversation. Nagulat ako kasi sabi niya is nakita niya ako na may kasama and nagsiselos daw siya.
Nag-confess din siya na may nararamdaman na rin daw siya sa akin sa message na yon. Okay? Okay. Kaso na natakot daw talaga siya. Then nalaman ko sa isa naming female friend na nakakaalam na nag-meet kami ni old work colleague na pinipilit daw siya ni girl best friend umamin. Umiiyak daw kaya napilitan siya sabihin and samahan na abangan ako somewhere na alam nila na dadaanan ko. So ayun lang for now ang kwento. Mahaba pa talaga to pero eto muna for now. Come on man. Bibitinin mo kami ng ganito. So ABYG kasi nakipag-hook up ako sa iba kahit na friendzone naman ako ni girl best friend na may feelings din pala sa akin. Okay. So ano to no? I don't know paano yun to, no? Kasi, I feel like, hindi ka G-go, no? Kasi, in the first place, na friendzone ka na no? Kung hindi sana nangyari yung parang yung one night stand, doon kung ganun ba yung nangyari, yun, nung girl best friend mo, na friendzone ka, I feel like, dapat gano'n na ba kasi katagal, simula nung may nangyari sa inyo ni girl best friend and then yung naipag-hook up ka ulit kay old colleague. Kasi kung days lang, I mean, I feel like you are a bit of a G-go, no? Kasi alam mo na sa sarili mo, umamin siya sa chat, no? Na medyo minararamdaman siya na confused na rin siya. So I feel like parehas kayong dalawa and I feel like she needs some time to think about it, no? So I feel like a few days is okay lang kung hindi siya makapag-chat sa'yo, para makapag-isip ng maayos. I know this is, you guys need to talk about this, especially sa kung ano nangyari. Kasi, in the first place, no, kaya kayo hindi naging magjowa kasi ayaw nyo magbago yung tingin nyo sa isa't isa, di ba? But nangyari na yung nangyari, so I feel like need nyo talagang pag-isipan, no, para bago kayo mag-usap, para malinaw yung pag-iisip nyo, no. Pero kung matagal na, like a month, no, na, sorry. Boink. Sabi nga niya, weeks turns to month. So, yeah, okay. So, kung buwan na, no, walang nangyayari, hindi gumagalaw, no, hinakayaan lang ng babae na parang, okay, lilive kita sa ganyang sitwasyon, no, na nag-iisip. I feel like di ka G-go guy. Man, hindi ka G-go, man. Ayos lang yan. Kasi, again, nangyari sa inyo yun, hindi, papakabutin ng isang buwan, that's napakatagal na nun, no? Isang buwan, ang tagal na nun. Para mag-isip, no? And then, out of the blue, bigla kang i-chat ni girl best friend para may pag-hangout with friends, no? What the hell? So, yeah, I feel like hindi ka G-go doon, no? I feel like kasalanan ni girl best friend to, pero let's see the comments. Di ka G-go. Okay, baka gusto lang niya yung feeling na hinahabol mo. May mga ganong klaseng tao, man. May mga ganong klaseng tao. Yung gustong-gusto nila, ayaw nila ng commitment, pero gusto nila yung feel ng parang may jowa sila na wala. You know what I'm trying to say? Kumbaga ayaw mag-commit sa'yo, naghahanap ng mas gwapo, pero naka-reserve ka para in case na wala siyang option. Oh, yeah. Bullseye, man. Bullseye. Yaksha 17. Nag-reply siya dito, sabi niya, there's more to this story pa guys. Di ko lang tinapos kasi antok na ako kayo ng umaga. Let's buckle up, man. I'm in. After she confessed, she started acting as if she was the innocent one. She was entertaining other guys din naman and I didn't say a word because friends nga lang kami. Sobrang dinigdiin niya yung friends nga lang kami. Di ba? Friends lang kami. Di ba? You know Evan _AD_1795 is petty as fuck, man. Tapos one time after she confessed, we went to a bar with our friends and she flirted with this guy para makabawi daw sa akin. Makabawi daw sa akin? So it-explain niya kung bakit yun, okay. She literally said na she did that para quits kami. So okay, so sinabi niya. At first, syempre, I was hurt then kasi I thought we're on the same page na. Then it hit me. I realized now we were never going to be a thing. She's too immature when it comes to handling her emotion and I don't fuck with that. Alright. Okay, so mukhang galit ka. Mukhang galit ka na. Naintindihan ko, guy, man. Calm down.
She ended up dating the guy and I slowly started to get out of the picture as a respect din sa guy. Nice, good job. Pero she won't let me. She won't let me? What do you mean? We're on the same circle of friends, so hindi talaga may iwasan na magkasama pa din kami. Paminsan-minsan, I acted as if nothing happened between the two of us, pero nag-iba siya. Mas touchy and mas clingy na siya now. Oh no. Man, you have to skedaddle, man. You have to get out. Habang may oras ka pa. It weirded me out kasi ayoko maging side dude. Yeah, of course. Kasi nga, alam ko may ibang guy na. I decided na lumayo na din muna from our friend group para maiwasan na magkasama siya. She reached out and asked me kung iniiwasan ko daw ba siya. I said yes, and GBF has the audacity. What is GBF? Girl best friend? I said yes, and girl best friend. Okay, so a girl best friend, I assume that GBF. Okay. A girl best friend has the audacity to ask why. Oh shit. Utak peanut. I said that the exact and reason. She replied and went on a rant and saying that she doesn't think that they are going to last kasi nga daw the new dude is a total douchebag. I replied, okay. Okay lang. Then restricted her message sa messenger. Okay. Fast forward, it was her birthday and I got invited. I thought to myself na maybe okay lang sumama kasi I think I'm over it na. Okay, so sumama ako. It was in a bar then. You guys are always in the bar. She was with a new dude. Dude. Ah, man, you dodge a bullet there, man. You dodge a bullet. Kasama namin some of our close friend and mga cousins niya na close ko din. Tina, lagi niya ako sinasama sa mga family gatherings, outings, kaya sobrang naka-close ko buong angkan niya. Okay, so anyway, we were drinking then decided to go down sa dance floor near the DJ booth. Siya lang ang sumama and hindi sumama yung new guy niya. We were dancing tapos suddenly humarap siya sa akin and signaling me to hug her. What? With the new dude like sitting there on the table, then both of you on the dance floor? Oh man, this girl is a fucking psycho. I declined out of respect to sa new guy. Man, you Evan, man. What's your name again? Evan _AD_1795, man. You are, making the good or best decision, no? And 100% accuracy sa mga decision mo, no? Tama-tama yan. For God knows what reason, bigla niya akong sinampal. For God knows what reason, bigla niya akong sinampal. Sinampal ka niya kasi you don't wanna hug her sa dance floor because nire-respeto mo yung new guy. Like legit teleserye type shit na sampal. Oh, okay. So yung yung umi-ere talaga yung tunog. Okay. Nagulat ako and immediately walk out and went outside the bar. Nakita ng friend namin cousins niya and they immediately followed me outside to apologize to me for her action. I said nothing and went home na. I messaged her and asked what the fuck just happened. She replied and said na she was drunk daw and wasn't aware. Then she apologized. I left it on red and restricted her again. What a Chad, man. That was the last time na I ever interacted with her kahit nakakasama ko pa siya after noon sa mga ganap. Okay, alright. So you are on the understandable same group of friends. I feel like why din naman ata kayong hindi magkita, pero yeah, I mean siguro di may iwasan. I acted as if I didn't know her. I didn't deserve those shit that she gave me. The song Pansamantala of Kalya Lily pretty much sums up our friendship. Okay. I posted this here sa Reddit because 2 years ko na iniisip to and ayoko ipagsabi sa iba. It was my rock bottom. Kaya sobrang minumulto ako. Minumulto ka na ng damdamin mo, man. Parang cup of joe.
ako kung paano ako tinake for granted and pinaikot-ikot noon. Tangina, nag-drive pa nga ako ng 8 hours back and forth para lang sa piting inang pageant niyan na hindi niya daw kaya na wala ako. Oh man. Hindi kang chaperone. Maybe hindi nga ako yung Jigo, pero sigurado ako na ako yung tanga. I mean, binawi mo naman, no? Nakabawi ka, pero most probably ikaw yung tanga during nung umpisa, no? Again, reaction 70 replied again, DKG, good thing lumayo ka sa kanyang ganyang klaseng babae. Ginagawa ka lang niyang option nun. Siya lang pwede lumandi. Ha, wish you the best. Yeah. Bro, you dodged a fucking missile. Yeah, not a bullet, man. It's a fucking missile, no? Like a homing missile, no? Na kayo kong lubayan. But you dodge it, no? So, good job. Magiging sobrang emotionally manipulative niya sa relationship nyo. Sabay mo pa yung immaturity and alcohol. Yeah, again, guys always in the bar, no? And again, sobrang immature, hindi talaga mag-work yan. Hindi ka na, hindi ka na silaw sa kagandahan ng kanyang mukha, Miss Beauty Pageant, no? But yeah, I think hindi ka gago, no? Hindi ka Jigo, I'm sorry about that. Hindi ka Jigo sa nangyari na yon. And a good thing na no? You dodge the bullets, missile, and all these cannons, no? But yeah, that is our episode of Ako Ba Yung Jigo, no? Reaction for Reddit. I hope you guys enjoyed that, no? I really enjoyed that. Sobrahan yung pagka-enjoy ko, no? But yeah, I mean, comment down below kung gusto nyo pa ng maraming ganito. I would love to do gusto nyo pa ng maraming ganito. I mean, I'm down, man. But that's it for me today. Hope you have a great day and see you on my next vid. Stay awesome. Peace.